It is finished. Tetelestai, naganap na. Katakot-takot na sakit. Katakot-takot na hirap ang kanyang naranasan. Naranasan niya ang murahin, ang sampalin, ang putungan ng koronang tinik, ang ibakot, ang kanyang kamay, ang kanyang paa, hampasin sa kanyang katawan. Bawat pasakit na ito ay nagdanak ng dugo. Mula ulo hanggang talampakan ng ating Panginoon Jesucristo. Dumanak ang dugo. Tiniis niya ang lahat ng iyon. Dahil sa kanyang malabis na pagmamahal sa sangkatauhan. Tiniis niya ang hirap at sakit. Dahil sa labis na pagmamahal sa akin. Hindi niya inalintana ang mga pagdurusa na ito. Bagkus, hinayaan niya na mangyari sa kanya ang mga bagay na ito upang ikaw na walang kapag-apag-asa magtamo ng kaligtasan, mapatawad sa iyong kasalanan, ay magkaroon ng pag-asa, magtamo ng kapatawaran, magtamo ng buhay na walang hanggan. Isang napakadakilang gawa na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi po nanatiling patay ang Panginoon. Siya ang pundador ng ating pananampalataya. Natatanging pundador ng pananampalataya. Namatay, inilibing ang mabuting balita. Siya ay muling nabuhay. Buhay na buhay ang ating Panginoon Jesucristo. Siya ang tunay na dapat po natin lapitan. Wala po kaming ibang ipinapangalandakan, hindi ang relihiyon, kundi ang relasyon at ang pagtitiwala sa ating buhay na Diyos. Patunay na siya po ay nagtagumpay sa pagtubos sa iyong kasalanan. Isang napakadakilang pribilehiyo. Kaya labis-labis po ang ating pong kagalangan sa araw na ito na kung saan tuwing unang araw ng linggo at sa unang araw ng linggo na yun nagsimula po ang pananambahan ng araw ng linggo. At dahil sa mga pasakit na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, ang tanong, paano po natin ito sinusuklian? Sa lahat ng mga hirap at pasakit ng ating Panginoon Jesucristo, minahal ka ng Panginoon, hindi lamang sa salita. Minahal ka ng Panginoon sa gawa. Bumaba siya mula sa langit na katawang tao. Diyos na nakatawang tao. Inialay niya kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Dahil mahal na mahal na mahal
yung naranasan naming Kristo. Hindi siya istoryang Kristo lamang. Ang naranasan naming Kristo, yung Kristo ng Biblia, na kung saan, sabi nga kanina, kung siya'y nabuhay na maguli, ang sino mang nagtitiwala, sumasampalataya sa Kanya, ikaw ay magdaranas din ng pagkabuhay na maguli. Dito pa lamang sa lupa, mararanasan mo na ang buhay ng Kristo. Kaakibat na pagbabago ng ating mga buhay. Kaya sa umaga po ito, paano po natin dapat sulihan ang pagmamahal ng Panginoon? Yung salitang utang na loob. Pag ikaw po ay tumanaw ng utang na loob, hindi po pwedeng hindi ka gagawa at hahakbang. Alang-alang sa Kanya. Alang-alang sa Kanya pagmamahal at pag-ibig sa bawat isa po sa atin. At ang pinakamagandang hakbang na dapat po natin gawin ay walang iba kundi ang papasukin natin sa ating mga puso. I-surrender natin ating mga buhay sa Kanya. Hayaan natin ang Panginoon Jesucristo ang siyang maghari sa ating mga buhay. Kaya wala po sa iyo pinatatayuan na yun. Kung pwede ko umakbang sa iyong pananampalataya. Andito po ang mga man of God, mga pastors from different churches. Meron po may sakit at karamdaman, hakbang po kayo dito at ipagpipray po namin kayo. Yung gusto kong maranasan ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay. Pagod ka na, hirap ka na sa kasalanan, hindi mo kayang nagdali sa iyong buhay. Wala pong imposible sa Panginoon. Pwede po kayong humakbang. Hakbang ng pananampalataya. Hakbang ng pagsuko sa Panginoon. Come on, church. Hallelujah. Glory to God. Salamat po, Panginoon Diyos. Ikaw po, Panginoon, na may sabi sa iyong mga salita. In the book of Romans, chapter 10, verse 9 to 10. If you confess in
nararamdaman at Ayan ang naranasan kapayapaan. Tanggapin mo ang kapayapaan. ang iyong himig, Ano bang dinaranas mo sa pangalan ni Jesus? ang daigin ng iyong mga pagkain. Lahat ng mga bagay na dadaan. Dahil naniniwala ko kay Panginoon, Tanggapin mo ang kapayapaan. you are an omnipresent God, omnipotent God, all-powerful God. Hallelujah. Patuloy po natin awitin ang awitin na ito.
blessed God, ano man ang hinaing mo sa buhay, desire mo sa buhay, longing, prayer request, pangangailangan. Ang Diyos po, kung nakaya niyang ibigay ang kanyang buntong na anak, kaya na ibigay at tugunin ng ating Panginoon. Unlimited ang resources ng ating Panginoon. No limit. Ang kailangan lamang po, taus-pusong pananampalataya. Taus-pusong pagsuko ng buhay sa Panginoon. At Tubig na taas pa natin yung mga kamay sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Sa lahat po ng gusto kong tumanggap sa Panginoon as personal and Savior na kailangan mga buhay. Ang sabi po ng Biblia, datapot ang lahat ng tumanggap sa Panginoon, sila ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi po issue ang kasalanan. Ang mahalaga rito ang pananampalataya. Ang unang gagawin, tanggapin si Kristo as personal Lord and Savior ng buhay natin. Pangalawa, manampalataya po tayo na siya po'y nabuhay, namatay, at muling nabuhay. At ang pangatlo, pahayag po natin sa Panginoon natin po mga kasalanan. At ang Diyos ay tapat na ikaw ay patatawarin at lilinisin sa lahat ng iyong mga kalikuan. Sa lahat po na naririto, na gusto kong hayaan na si Jesus ang maghari sa kanyang buhay, sumunod po kayo sa maikling panalangin po na ito. Sabihin niyo po ganito, Panginoon Jesus, maraming pong salamat
Kalbaryo na ikaw ay mamatay para sa akin noong ako'y makasalanan pa. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Salamat po sa iyong dakilang pagmamahal sa akin. Sa kabila na ako po'y hindi karapat-dapat, minarapat mo po ako, Panginoon,